Magandang hapon po sa buong SCB Tribes na sumusubaybay sa daily live streaming po na ito, na kung saan ay ito po yung naging source ng ating spiritual nourishment upang tayo'y patuloy na lumago, upang tayo patuloy na manoris at tayo po ay lumakas hanggang sa lubos tayong maging magulang po na kung saan ay ang buhay natin kapaki-pakinabang sa Panginoon, lalo na sa pagsusulong ng kanyang kaharian sa daigdig na ito. Salamat po sa ating mentor, si Pastor Wilbert Butchal, na kung saan ay nagbigay ng platform na ito sa bawat sa aming mga pastor na nasa ilalim ng kanyang mentoring program. Salamat po dahil sa inyo, Pastor Wilbert, hindi lamang po kami na sasanay na mag-share, kundi lalo po kaming nahahasa, na-refine yung kaloob sa amin ng magturo ng mga salita ng Diyos. Kaya salamat po ng marami sa inyo, Pastor Wilbert. At higit sa lahat, salamat po sa Diyos, salamat sa Panginoon, dahil sa kanyang grasya sa ating buhay, na kung sa'y gumagawa, kung kaya't nagagampanan po natin ang gawain ng pangangaral ng mabuting balita ng kaharian. At sa ganoong paraan ay patuloy po nating naisusulong ang kaharian ng Diyos sa buhay ng iba pong mga tao na wala pa sa kanyang kaharian. Noong pong nakaraang tumalakay ako ay ang aking pong paksang din sa inyo yung important benefits of practicing the kingdom laws or principles. Mga importanteng benepisyo na kakamta natin kapag ating ipinanaktis na patuloy ang mamuhay sa mga batas o prinsipyo ng kaharian. At natalakay ko nga po, ang kauna-unahan, ang unang benepisyo nito ay nahuhubog tayo, namumuldi tayo sa kultura ng kaharian po ng langit. Wala pong ibang paraan para tayo po ay mamold, para po tayo ay ma-shape ang ating buhay sa kultura ng kaharian ng langit, kundi ito po ang kanyang mga salitang ito, ay magkaroon tayo ng kalamang, lumawak ang ating kaalaman at yung ating pong i-practice sa ating buhay ito, mga kapatid. Dahil bago po tayo napapasok sa kaharian ng langit, ay tayo po ay dating nasa kaharian ng kadiliman na kung saan ay meron ding sariling kultura. Kaya nga doon sa Colossus 1:13 ay na-share ko din po sa inyo, ang sabi doon, nirescue tayo ng Panginoon mula sa kingdom or dominion of darkness at itinransfer tayo sa kaharian po niya o sa kaharian po ng anak ng Diyos. At nung pong tayo mapatransfer ay hindi po naman kaagad natanggal yung kultura ng kadiliman kung saan ay doon po tayo nahubog sa mahabang panahon. Kaya nga po ang naging malaking hamon sa atin na nabanggit ko rin ay makalipas ang 20, 30 o 4 na taon ay nakilala natin ang Panginoon, nagpakilala sa atin ng Panginoon, at ito, tayo ay dinala niya sa isang, binigyan niya tayo ng bagong kultura na kung saan dapat ay mahubog ang ating buhay. Kaya nga nabanggit ko rin po sa nakaraan na ang scientific definition ng culture ay preferred medium. Kaya nga, ito ang isang malaking challenge sa atin. Paano matatalikuran natin, paano matatanggal sa atin ang kultura ng kadiliman na kung saan ay matagal tayong nahubog. Pero yung nga po, kung sa ating sarili lang, abilidad, kakayahan, imposible. Pero salamat po dahil sa Diyos po ay walang imposible. Ang Kanya pong biyaya ay sapat sa atin. Ang Kanyang kapangyarihan, ang Kanyang karunungan, ang Kanyang salita ay sapat upang tayo po ay lubos na maging malaya sa kultura ng kadiliman at tayo po ay ma-develop, ma-establish ang ating buhay sa kultura ng kaharian ng langit na siyang kinakailangan ng bawat sa atin. At ang pangalawang bagay na nais ko pong ibahagi sa inyo sa hapong ito ay yung practicing the kingdom laws or principles are the effective ways in advancing the kingdom of heaven here on earth. Yung pagsasanay natin na mamumuhay sa batas o prinsipyo ng kaharian ay ito mga epektibong kaparaanan sa pagsusulong ng kaharian ng langit dito sa daigdig na ito. Sa Naalala ko po,
Sa Matthew 28 po, ay nabanggit ng Panginoong Kristo doon, yung pong, yung kanyang mga alagad ay ano po, ay nung siya mabuhay na maguli, ay pinapunta niya sila sa isang lugar sa Galilea. At doon ay nagpakita siya sa kanila. Ano po? Ito po. At nung siya magpakita sa kanila, ang sabi po rito, then the 11 disciples went to Galilee, to the mountain where Jesus had told them to go. When they saw him, they worshiped him, but some doubted. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Yun po ang sabi rito ng Panginoon. Ano po? Okay. Kaya nga po, makikita po natin, mga kapatid, na bago po isinugo sila ng Panginoong Kristo sa pagsusulong ng kaharian ng Diyos, ano po, ay sinanay muna siya ng Panginoong Kristo sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga batas o prinsipyo ng kaharian, sistema ng kaharian ng Diyos, protocol sa kaharian ng Diyos. Itinuro po ng Panginoong Kristo sa kanila, at hindi lang itinuro, sinanay po sila na mamuhay sa mga prinsipyong iyan, ano po, and values of the kingdom. Kung kaya nga po, 3 taon at kalahating sinanay sila. Ibig sabihin po, mga kapatid, yung gawain ng pagsusulong ng kaharian ng Diyos, ay ito po hindi gawain ng isang immature na tao, isang immature na mananampalataya. Ito'y hindi gawain ng isang baguhang mananampalataya. Ano po? Kaya nga po, well appreciated ko po yung tinuro ng ating pong mentor na dapat yung pinaka-matured sa isang church na nagsusulong ng kaharian ng Diyos, yung pinaka-matured, yung yung pinaka-nasanay na talaga at malawak ang kaalaman tungkol sa kaharian, yun ang dapat isugo sa pagsusulong ng kaharian ng Diyos. At yun po yung ginawa ni na Pablo sa kanila pong kapanahunan. Alam naman natin yan, si Pablo, si Barnabas, ang siya pong ginamit ng Panginoon. First missionary journey, ano po? Sila yung mga sanay, sila yung mga nakakaalam. Hindi po katulad sa atin sa panahong ito, na kung sino yung mga baguhan, ang siya pong dinadala sa misyon. Kung kaya nga po nagkakaroon ng problema, lalo naka-encounter ng mga problema, ano po. So kaya, sa atin po, napakahalaga na ang buhay natin ay masanay, maging kasanayan ng ating buhay ang mamuhay sa prinsipyo ng kaharian ng langit, dahil pag nasanay po tayo rito, at ito na po yung lifestyle natin, mga kapatid, ito na po yung epektibong paraan sa pagsusulong ng kaharian ng langit dito sa daigdig na ito. Ano po? When our lives are already established in the culture of the kingdom of heaven, we will advance it accurately and successfully, because kingdom culture is the most powerful culture that can dismantle and destroy the culture of the kingdom of darkness. Ano po? At magiging sa sinulat ng Panginoong ni Dr. Luke sa Acts, ito po ang sinasabi, in my former book, Theophilus, I wrote about all that Jesus began to do and to teach, until the day he was taken up to heaven after giving instruction through the Holy Spirit to the apostles he had chosen. After his suffering, he presented himself to them and gave many convincing proofs that he was alive. He appeared to them over a period of 40 days and spoke about the kingdom of God. Mapapansin po natin na talagang na dito pala makikita natin kung gaano ka-importante sa Panginoong Kristo yung kaharian ng Diyos. Naaalis na lamang po siya, ay sa loob ng 40 araw, ay nagturo pa rin po siya doon sa kanyang mga alagad ng tungkol sa kaharian ng Diyos. At alam din naman natin ang kauna-unahang sinalita ng Panginoong Kristo
nung siya po ay pumalaot na sa ministry, ay yung sinabi niyang, repent for the kingdom of God is at hand. At maging sa Luke chapter 4, kung babasahin natin yung 42 hanggang 43 na kung saan ay may mga pumipigil sa kanila, sa Kanya upang sila ay huwag nang humayo sa iba. Pero anong sabi ng Panginoong Kristo? Ito yung dahilan, ito yung layanin kung bakit siya isinugo ang ipangaral ang kaharian ng Diyos sa iba din namang dako. Ano po? So kaya makikita natin, mga kapatid, na yung pong pagsusulong ng kaharian ng Diyos ay hindi po natin ito magagawa kung tayo po ay hindi nasanay. Kaya nga po bilang mga pastor, napakahalaga nung sanayin natin ang mga kapatiran sa prinsipyo ng kaharian ng Diyos. Sanayin natin na hindi lamang magkaroon ng kalaman sa pamumuhay dito. Dahil hindi po natin magagawa at hindi natin sila maisusugo, hindi natin sila maipapadala sa iba't ibang domain upang i-advance ang kaharian ng Diyos kung ang ating mga kapatid na yan ay hindi pa rin namumuhay sa mga prinsipyo ng kaharian ng Diyos at hindi pa naging kultura ito ng bawat isa. Kaya nga, mga kapatid, hindi lamang iyon. Sa pagsusulong ng kaharian ng Diyos, ang importante dito yung ipinangako rin po ng Diyos ng Panginoong Kristo sa kanila. Sa verse 4 ng Acts chapter 1, on one occasion, while He was eating with them, He gave them this command, do not leave Jerusalem, but wait for the gift of my Father, promise which you have heard me speak about. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. Then they gathered around him and asked him, Lord, are you at this time going to restore the kingdom to Israel? He said to them, it is not for you to know the times or dates the Father has set by His own authority, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and all Judea and Samaria and to the ends of the earth. So, mahalaga po na masanay, mahalaga na ang prinsipyo ng kaharian ng Diyos ay maging kultura nga po ng bawat isa sa atin. Pero, higit sa lahat po mga kapatid, ay napakahalaga po ng banal na Espiritu na isinugo sa atin. Dahil ang sabi, ito ang magbibigay sa atin ng kapangyarihan. Ang banal na Espiritu nakatira sa atin. Kaya nga ang sabi rito ng Panginoong Kristo, you will be my witnesses in Jerusalem and all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Yung pong salita ditong witnesses, akin pong pinag-aralan ito ay dito po, ito po sa salitang Grego ay nanggaling sa noun na marturis. Ano po? Na ibig sabihin ito pong marturis, dito po nanggaling yung ating English word na martyr. Ano po? Ibig sabihin, ito pong mga alagad na ito na nasanay mamuhay sa prinsipyo ng kaharian ng langit, ay sila rin po ay nag-matured at sila po ay willing na maging martyrs for Christ. Ano po? At alam naman natin na sa kasaysayan na talagang lahat sila halos, itong mga sinanay na ito ng Panginoon ay naging silang martyr dahil sa Panginoong Kristo in advancing the kingdom of God. So, malinaw po na hindi po sila immature. Kasi po walang mananampalatayang immature na magpapakamartir. So kaya napakahalaga na maunawaan po natin ang mga bagay na ito. Kaya nga sabi ko po sa inyo, kapag ang ating buhay ay talagang na-establish na sa kultura ng kaharian ng langit, ay anong sabi? We will advance it accurately and successfully. And because the kingdom culture is the most powerful culture that can dismantle and destroy the culture of the kingdom of darkness. Alam po naman natin na ang kultura sa mundong ito ay kultura ng kadiliman. At walang ibang kaparaanan para po masira, madismantle ang kultura ng kaharian ng kadiliman. Ang tangi pong makakadismantle nito at makakasira ay walang iba kundi ang kultura ng kaharian ng langit. Dahil ang kultura ng kaharian ng langit ay napakamakapangyarihang kultura. Ano po? Kung kaya sa ating buhay, kinakailangan po tayong ma-establish. Kinakailangan talagang ma-develop sa atin ang pamumuhay sa mga batas o prinsipyo ng kaharian ng Diyos at magi natin itong kultura o kasanayan sa buhay upang ang buhay natin ay magamit ng Panginoon
to destroy and dismantle the culture of the kingdom of darkness dito po sa daigdig na ito. Ano po? At alam naman natin sa Revelation 11:15 na sinabi na ng Diyos sa kanyang salita, the seventh angel sounded his trumpet and there were loud voices in heaven which said, the kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of His Messiah, and He will reign forever and ever. Mangyayari po yan na yung kultura, yung mundong ito na kung saan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo according to 1 John 5:19, ano po, ay mababago po ito. At ito po ay maging kaharian ng ating Panginoon. At siya po ay maghahari forever and ever. Malinaw po sa Bible yan. Kaya nga po, mga kapatid, napakahalaga na hindi lang natin alam yung mga batas o prinsipyo, kundi talagang lahat ng batas ng kaharian, lahat ng prinsipyo ng kaharian, protocols of the kingdom, system of the kingdom, ay dapat lumalago tayo dito, naging malinaw po sa atin ito. At maging po nating kasanayan sa ating buhay, ang mamuhay sa kultura ng kaharian ng langit, sa salita ng Diyos, ano po, particular sa values of the kingdom, principles of the kingdom, upang kung magkagayon po mga kapatid, ang buhay natin ay maging instrumento ng Panginoon in advancing the kingdom. Kaya makikita po rin po natin sa buhay ng mga alagad ng Panginoong Jesucristo. Nang sa panahon nila, ini-advance sila ang kaharian ng Diyos, makikita po natin na kahit sila po inuusig, sila binabato, kahit po sila nahihirapan, ang kaharian ng Diyos ay patuloy na nagmamanifest sa kanilang buhay dahil nga po yung kasanayan nilang mamuhay sa prinsipyo ng kaharian ng Diyos. Na kahit po sila binabato, kahit po sila inuusig, hindi po nila ginagantihan ng masama. Dahil ang kalooban nga ng Panginoon, pag tayo ginagawa ng masama, tayo sinisiraan, tayo inuusig, tayo idinadown. Ang bilin sa atin ng Panginoon sa kanyang salita ay gantihin po natin ito ng mabuti. Kaya nga po, kakaiba ang mga batas o prinsipyo ng kaharian ng Diyos. Kaya ang sinabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang pangaral ay hindi po pwede sa atin yung ngipin sa ngipin o mata sa mata. Ano po? Ang kinakailangan natin ay matuto tayong tumugon ng tama sa ano pa mang negatibong sitwasyon na ginagawa o masamang ginagawa ng ating kapwa-tao in advancing the kingdom of God. Kinakailangan po nating tumugon ng tama. Kaya naalala ko po, minsan may pangyayari sa buhay po ng mananampalataya na lumapit sa akin at ang sabi sa akin, Pastor, ano po ang dapat kong maging tugon doon sa ginagawa po ng aking kapwa na ako ay sinisiraan, na ako po ay idinadown, na ako po ay hindi po magandang sinasabi sa akin. Ang lagi ko pong tugunin mo yan ang tama nang naaayon sa prinsipyo ng kaharian ng Diyos. Tugunin mo yan ng tama. Ano po? Kaya nga may bili ang Panginoong Jesucristo, kung ikay ginagawa ng masama, gantihin mo ng mabuti. Kung kaaway mo ay ginagawa ka ng masama, ang sabi niya, gantihin mo ng mabuti. Dahil sa pagganti mo ng mabuti, ay para mo siyang binubuntunan ng baga sa kanyang ulo. Ano po? So, isa pa rin makikita natin, sa Matthew 5:13-14, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, you are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. Pangalawa, sabi dito ng Panginoon, you are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand. And it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. So ano pong makikita natin dito? Makikita po natin dito, mga kapatid, na ang buhay natin bilang anak ng Diyos, bilang mamamayan ng kaharian ng langit sa daigdig na ito, ay inihalin tulad ng Panginoon sa asin, ano po, at saka po sa ilaw. Ano po yung power ng salt? Unang-una, alam natin ang salt, ang alat ay, ang asin ay nakakapag-preserve. Pangalawa, siya po'y pangpalasa. At ang asin daw po ay nakapagbibigay ng thirsty feeling, yung bang nauuhaw ka. Kaya daw po, meron ako nakausap sa nung araw sa mga bear houses daw po,
ang mga pulutan ay maalat para lumakas daw po yung pag-inom ng mga manginginom ng alak o ng beer doon sa mga beer houses. Kaya nga po, pag maalat ang kinakain mo, ang hinahanap mo'y tubig. Ano po? At ano naman ang layunin, ano ang kapangyarihan at layunin ng ilaw? Siyempre, magbigay ng liwanag sa kadiliman. At kailan pa man ay hindi tinalo o dinaig ng kadiliman ang liwanag, kundi laging ang liwanag ang nakakapanaig sa kadiliman upang palayasin ang kadiliman. Ang isa pa pong meaning ng light ay knowledge over ignorance. Ano po? So kaya nga po yung mga maling ginagawa ng ating kapwa-tao sa ating paligid at yung kanilang masamang pag-uugali sa pakikipag-relate sa atin, ano po, ay masosurpress lamang ito by responding right through kingdom principles. By responding right through kingdom principles. Napakahalaga po na yan. Kaya nga tayong mga mananampalataya ni Kristo ay kinakailangan tayong maging practitioner of kingdom principle. Kung gusto nating maging matagumpay tayo sa paglilingkod para sa pagsusulong ng kaharian ng langit sa daigdig na ito. Ano po? Napakahalaga po na yan, mga kapatid. At pag atin pong titingnan, ano po, ang Matthew 7:21 to 23, ay ito po ang mababasa natin. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons, and in your name perform many miracles? Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers, ang sabi ng Panginoong Jesucristo. Away from me, you evildoers. Ibig sabihin dito, mga kapatid, itong mga mananampalatayang ito, ayon dito, ay naglilingkod sa Diyos. Pero, hindi nila ipinapractice yung prinsipyo ng kaharian ng Diyos. Ano po? Kaya nga, ang sabi ng Panginoon sa kanila, evildoers, away from me, evildoers, mapaggawa ng kasamaan o katampalasadan. Ibig sabihin, pwede po pala tayong naglilingkod sa Diyos na kung saan ay hindi naman natin ipinapractice yung mga prinsipyo ng kanyang kaharian. Kaya nga itong mga mananampalatayang ito ay nung humarap sa Panginoon, ay kung titingnan mo, ay binaliwala sila ng Panginoon. Ano po? Hindi sila, ang sabi, I never knew you, hindi ko kayo kilala. Away from me, you evildoers. So kaya nga po sabi sa aklat ni James, my dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Because human anger does not produce the righteousness that God desires. Therefore, get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent, and humbly accept the word planted in you, which can save you. Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in a mirror, and after looking at himself goes away and immediately forgets what he looks like. But whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard, but doing it, they will be blessed in what they do. So malinaw po dito na ang pinagpapala, binibless ng Panginoon ay hindi yung nakikinig, hindi yung nag-aaral lamang, kundi yung nagpa-practice ng mga pinag-aralan patungkol sa prinsipyo ng kaharian ng Diyos, lalo na sa prinsipyo ng kaharian ng Diyos. Ano po? So, ibig sabihin, kaya napakahalaga po nung pagpa-practice natin kasi paano natin may encourage, paano natin i-advance ang kaharian ng Diyos sa buhay ng ating kasamahan sa trabaho, ng kasamahan natin sa negosyo, kung ikay nasa negosyo, kung ikay nagtatrabaho sa gobyerno, paano natin mai-advance sa kanila kung panay salita lamang. So kaya nga po sa mga nakaraang panahon, ang ating mga ginagawang evangelism ay panay salita lamang. Kaya hindi po siya epektibo.
Ang talagang epektibo ay katulad po ng ginawa ng Panginoong Kristo sa kanyang mga alagad na sinanay sila muna na hindi lamang magkaroon at sinangkapan ng maraming kaalaman, hindi lamang in-empower sila ng mga kaalaman tungkol sa kaharian ng Diyos, kundi talagang sinanay sila ng Panginoong mamuhay sa mga prinsipyong natutunan nila. Ano po? Dahil ang gagawin po nila ay pagsusulong ng kaharian ng Diyos at epektibo itong maisusulong kung yung lifestyle ng kaharian ng Diyos ay nakikita na po sa buhay natin. Yun ang epektibo, ano po. So, kaya nga po, mga kapatid, naalala ko po yung sinabi ng ating mentor nung, kailan ko ba narinig sa kanya yon na nung panahong hindi pa ang Roman Empire ay naghahari sa known world, kundi yung mga nauna pang kaharian, masyadong barbaric yung paraan ng kanilang pagsakop sa isang bansa. Pinapatay po nila yung mga bata, nire-rape yung mga babae, yung mga matatanda, pinapatay po nila, at yung pong mga tao rin ay binibihag nila, at ang ginagawa po nila ay yung pinaplunder nila yung yaman ng bansang kanilang nasakop at dinadala sa kanila. Pero kakaiba po sa Roman Empire, dahil noong maghari na po ang Roman Empire, pag sinakop po nila ang isang bansa, ay sa halip na kanila pong gawin yung mga katulad ng ginagawa ng ibang kaharian na nauna sa kanila, ay hindi po. Ang ginagawa po nila ay kinokolonize po nila yung mga tao sa bansang nasakop nila sa pamagitan ng kanilang kultura. Ano po? Isinusulong nila yung kultura ng kanilang bansa doon sa kanilang kulturang nasakop. Kaya nga po, ang ginagawa nila, nagdadala sila po ng mga mamamayan doon sa Roma at kanilang ikinakalat, dinadala doon sa bansang nasakop nila at ini-impluwensya doon yung kultura ng kanila pong bansa. Ano po? At sa kapanahonan pong iyon, ay yung pong, halimbawa, Emperor ng Rome, si Cesar, hindi po niya kinakailangan pumunta roon. Nagpapadala po siya ng tinatawag na Governor General. Ano po? Yung Governor General ay ang hawak po niya yung buong bansa. Hindi po kamukha sa ating democratic countries na ang governor, ang hawak po ay isang probinsya sa ating bansa. Ang alam ko sa Amerika, yung isang estado ang hawak po niya. Pero sa panahon po ng Roman Empire, pag ikaw ay Governor General, ang hinahawakan mo buong isang bansa. Kaya nga, pag binasa natin ang Bible, ang gobernador na ipinadala ni Cesar sa Judea ay walang iba kundi si Pontius Pilate. Ano po? At naalala ko rin po yung isang aklat na sinulat ni Dr. Monroe, ni Miles Monroe, yung the most important person on earth today. Ano po, na ang tinutukoy niya doon ay walang iba kundi ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang siyang pinaka-importanting persona sa ating daigdig sa kasalukuyan. Na doon po niya tinalakay na sa sistema ng kaharian ng langit, ang Holy Spirit, ito po ang Governor General na ipinadala ng Father dito sa earth. Ano po? Upang siyang mangasiwa, ipangasiwa ang kaharian ng langit dito. Kaya nga, kung ating titingnan, sabi ni Miles Monroe, our presence on earth was a colonial decision by our king. He created this planet as a new territory, fashioned us out of the same material, planted us here, and issued the colonial charter giving us dominion. Malina po yung sabi niya na nilikha ng Diyos ang planetang ito as a new territory. Tapos, tayo po ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis, ayon sa kanyang larawan, pero yung ating physical ay galing sa materialis ng mundong ito at dito po niya tayo inilagay. At binigyan po niya tayo ng, ng colonial charter na tayo ang binibigyan niya ng karapatan, ng dominionship dito sa earth na ito. Ito pa ang sabi niya, the concept of colonization is the most important component of a kingdom that we must understand, or else it will be impossible to fully grasp
the essence of the message of the Bible, the prophets, and the focus and the priority of Jesus Christ. Iyon daw pong konsepto ng colonization ay siyang the most important component of a kingdom na dapat ay maunawaan natin or else it will be impossible na malasahan nating lubos, maintindihan nating lubos yung essence ng message ng Bible, the prophets, and the focus and the priority of Jesus Christ. At ito po, tayo na lumaki sa democratic countries, ay wala na po sa atin yung concept of colonization. Wala na po sa atin yan. Ano po? It is the misunderstanding or ignorance of this kingdom concept of colonization that has produced all human religions and sects. Christianity as a religion is itself a product of this misunderstanding, sabi ni Miles Monroe. Ano po? At nung pong marinig ko sa kanya, nung mabasa ko po yan, yung aklat niya tungkol diyan, ay ang nasa isip ko ay nakita ko sa Bible, sa Matthew chapter 25, na bago nga po pala na isa gawa ng, ng Roman Empire, yung colonization process sa kanilang mga nasasakop, ay ang kaharian ng Diyos ay siya nang nauna. Kaya nga binanggit ito sa Matthew 25, doon sa mga pinagpala ng Ama nakalagay sa kanyang kanan, sabi niya, manahin ninyo ang kahariang inihanda sa inyo bago pa since the creation of the world. Ano po? Ibig sabihin, talagang iyon na po yung kaisipan ng ating Diyos Ama, ano po, na itong earth na ito ay makolonize ng kultura ng kaharian ng langit. At ito po, nais ko basahin sa inyo, colonization involves the citizens of one country inhabiting foreign territory for the purpose of influencing that domain with the culture and values of their native country and governing it with the laws of their home government. Naalala ko po, noong panahon po ng, noong pong sakupin tayo ng kaharian ng Spain, na ang hari sa kanila ay si King Philip, ay ang ginawa po niya nung masakop po tayo, ay nagpadala rin po siya dito ng Governor General. Kaya nga po tayo mayroong palasyo del Gobernador doon po sa Intramuros. Doon po nakatira ang Governor General na ang hinahawakan po niya itong buong Pilipinas nung kapanahon iyon. At ang ginawa po ni King Philip ay nagpadala rito ng mga mamamayang Espanyol at tumira sila dito na ang layunin po ng kanilang pagtira dito ay i-impluensya sa domain na ito, yung kultura at yung values ng kanila pong bansa, Espanya. At pinamahalaan po ito ng mga batas o prinsipyo ng bansang Espanya noong kapanahon ng iyon. Kaya nga makikita po natin, mga kapatid, na makalipas po ang 300 years. Ano pong nangyari sa Pilipinas? Ang kultura na po ng mga Espanyol ang daladala natin sa ating buhay. Kung tayo bumilang, 1, 2, 3, 4, 5, kung tayo po ang mga pagkain po natin ay nanggaling sa kanila, menudo, mechado, yung pong mga lutong Kastilang ayan, yung ating pong pananamit. At higit po sa lahat, yung mga batas po nila ang siyang ipinagsanay sa atin kung bakit tayo po ay nasanay sa kanilang kultura. Dahil nga po, ang isa na bumubuo sa kultura ay yung pong pagsasanay na mamuhay sa prinsipyo o batas ng isang kaharian, katulad po nila, Sabi ni Miles Monroe, God's original intent was to extend His heavenly government over the earth. And His plan for accomplishing this was to establish a colony of heaven on earth. Yun ang kanilang original na hangarin na extend ng ating Ama sa Langit, ng Hari ng mga Hari, ang gobyerno ng kalangitan dito sa earth. At yung kanyang plano na i-accomplish ang bagay na ito ay mag-establish siya ng kolonya ng kalangitan dito sa earth. Kaya nga, ito pa ang sabi ni Miles Monroe, God deals with inter-realm affairs, the relationship between the invisible realm of heaven
and the visible realm of earth. And His plan was to connect these two through colonization. Kaya nga, ang prayer ng Panginoong Jesucristo, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. At sino po ang instrumento dito ng Diyos para makolonize ng kultura ng kaharian ng langit ang mga tao sa earth na ito? Ano po? Yun ang dahilan kung bakit po tayo nilikha ng Diyos. Kaya sabi sa Genesis 1:26-27, then God said, let us make mankind in our image and our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock, and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them, male and female, He created them. Sa 28, God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it, roll over the fish in the sea and the birds in the sky, and over every living creature that moves on the ground. Kaya nga po, God created the earth as a place over which to extend His influence. Yun po ang gusto ng Diyos. Yun talaga ang kanyang plano. But He intended to do it through mankind. Kaya po tayo nilikhang kawangis niya, kalarawan niya, ano po, ang ating spirit, ay sa layunin niyan pong ito. Pero ang ating physical ay nanggaling dito sa earth, kaya nga po tayo idinisenyo ng Diyos na tayo ay maging pit colonizer. Ano po? Of the physical world. Ano po? He intended to do it through mankind, not Himself. That's why He designed man to be a pit colonizer of the physical world He wanted to colonize. So yun po ang dahilan kung bakit napakasidhi po ng Diyos na gusto niya ay mabago po ang ating mga kinasanayan sa buhay na nakuha natin sa mundong ito. Or sa ibang salita, mabago yung ating kultura na nakuha po natin sa mundong ito na nasa ilalim ng kapangyarihan ng kadiliman. Kasi po, ang intention po ng Diyos ay dumami talaga ang kanyang mga anak sa daigdig na ito na kung saan namumuhay sa batas o prinsipyo ng kaharian ng Diyos, namumuhay sa kultura ng kaharian ng langit, upang kung magkagayon, tayo po ang instrumento ng Diyos sa pamagitan ng kanyang espiritong pinatira sa atin upang i-colonize ang alin? Ang mga tao sa daigdig na ito ng kultura ng kaharian ng langit. Kaya nga sabi ni Dr. Monroe, ang dahilan daw po, yung binasa ko kanina, ay ito po, our presence on earth was a colonial decision by our King. He created this planet as a new territory, fashioned us out of the same material, planted us here, and issued the colonial charter, giving us dominion. Ano po? Para din po yung mga ipinadalang Espanyol, nung tayo po isakupin ng mga Espanyol, nung panahong iyon, ano po? 15th century ba yun? Ano po? Na kung saan ay yung pagkapadala po dito ng maraming mga Espanyol ay colonial decision yon ni King Philip. Na ang layunan po ni King Philip ay kung yung kultura ng Spain ay maipasa sa atin, ano po, at magi tayong parang katulad din ng Espanya. Ganoon din po ang Diyos, ano po, na ang gusto po niya, yung kultura ng kalangitan, ay mailipat dito sa earth, ano po, madala rin dito sa earth, upang ang earth ay maging kagaya rin po ng langit. At ang tanging kasangkapan ng Diyos to extend His influence dito sa earth na ito, ay tayo pong mga tao na nakakilala sa Panginoong Jesucristo, na naging mamamayan ng kaharian ng Diyos, na kung saan sa kasalukuyang panahon tayo po ay dinedevelop, hinuhubog po tayo mga kapatid. Kung kaya't hindi po pwede ng isang mananampalataya ay hindi susunod at magpapasakop sa discipleship training na ginagawa ng kanyang pastor. Hindi rin po pwede na hindi siya magpapasakop at mag-undergo sa mentoring program. Kaya nga po ako bilang isang pastor dito po sa aming local church,
Yung workforce ng aming church, ano po, sa kanilang pagre-reapply ng kanilang patuloy na paglilingkod sa Panginoon, dahil every year po, sa magkakatapusan ng taon, ang lahat ay bababa sa pwesto at magre-reapply sila kung gusto pa nilang ipagpatuloy yung kanilang paglilingkod. At ngayon pong taong ito, ang ginawa ko po ay para matiyak ko na wala sa workforce magnanakaw, ay ang ginawa ko po sa kanila ay nagpabili ako sa kanila ng notebook. At ang bawat kasama sa workforce ay titingnan ko kung talagang tapat sila doon sa prinsipyo ng tithing at nung increasing giving. Ano po? Kasi ang sinabi sa Bible, the more you give, the more you receive. Ang nag-aasik ng sagana, mag-aani ng sagana. Ginagawa ko po ito dahil ang gusto ko po, ako ay nasanay na rin po ng Panginoon sa bagay na ito at meron din po ako accountability sa bagay na yan. Alam yun ng aming treasurer at alam din yan nung amin pong resident pastor na sa kanila ko po ipinapakita. At lagi pong sa ating mentor, ipinapakita ko po yung kalagayang pang-pinansyal na tinatanggap ko sa Panginoon. Alam na alam po yun ng ating mentor. Ngayon, ginagawa ko po ito sa dahilan gusto ko po silang masanay sa prinsipyong ito ng kalangitan. Kaya nga, sa akin pong plano ngayon, every month, bibisitahin ko po yan. At ang suggestion ko po sa kanila, kung maaari, every month ay i-increase din nila yung kanilang seed. Dahil ang prinsipyo, the more na mas marami kang seed na itinanim, the more na mas marami kang aanihin. Hindi ko po ito ginagawang control. Gusto ko po lang matuto. Gusto ko rin pong matiyak na sa workforce ng church ay wala po akong kasama magnanakaw. Dahil yung lahat nating narinig sa bagyo, ang isang talagang malinaw din doon sinabi ng ating mentor, kahit magandang bahay mo, kahit may sasakyan ka pa, kahit panay alahas ka sa katawan, kahit magandang damit mo, pero kung hindi ka nagtatights, magnanakaw ka pa rin sa harapan ng Diyos. Oho. Offensive po yung salitang iyon sa mga hindi gumagawa noon, ano po. Pero sa mga gumagawa po noon, hindi po yun offensive, ano po. Totoo po naman. Malinaw po ang Bible na ang sinasabi ng Panginoon, itong prinsipyong ito, pag hindi natin ginagawa, tayo po ay magnanakaw. At ang alam ko po, walang magnanakaw na pinagpala ang Diyos sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Kahit sabihin mong maunlad ka materially, financially, pero tiyak sa ibang aspeto ng buhay, alam ko, hindi ka pinagpala ng Diyos dahil ikaw ay magnanakaw. So kaya napakahalaga po nito mga kapatid. Tayo po ay dinedevelop ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Kolosas, huwag ninyong ituon ang inyong puso't isip sa mga bagay ng mundo, kundi ituon ninyo ang inyong puso't isip sa mga bagay ng kalangitan. Ano rin bili ni Pablo? Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. So kaya, tayo pong mga pastor, ay talagang dapat lahat, every member ng ating church, ay dapat tayo sila nasa discipleship training. At ang una nating sinasanay sa kanila, ay masanay sila na mamuhay sa mga batas o prinsipyo ng kaharian ng langit sa iba't ibang aspeto ng buhay. Hindi lamang po yung prayer and fasting. Ano po? Napakarami pong batas o prinsipyo ng kaharian ng Diyos sa iba't ibang aspeto ng buhay. Magaling po yung protocols of the kingdom, yung sistema ng kaharian. Dapat sa paglipas ng mga taon ay lumalago tayo yan at tayo gumugulang hanggang sa isang araw ay talagang kahit saan tayo ihalong mga tao, kahit kanino tayo ihalong mga tao, iba ang kulturang nakikita po nila sa atin. Kaya nga po sinasabi ko sa aming mga member, kapag kayo ay nasa isang larangan ng buhay, nagtatrabaho kayo, government office, o private office, ano po, or nasa education domain ka, ang binibili ko po sa mga kapatiran, huwag kang mag-resign diyan, manatili ka riyan. Naririyan ka para isulong mo ang kaharian ng Diyos. Pero mahirap mong isulong ang kaharian ng Diyos sa domain na yan kung hindi pa develop ang kultura ng kaharian ng langit sa iyong buhay. Dahil ang mangyayari lang sa iyo, salita lang diyan. Yun, ang isa mong pwedeng gawin ay prayer. Pero hindi sapat iyon. Kaya nga sabi ko, ang pinakamaganda yung nakikita sa buhay mo na ikaw'y matulungin,
Nakikita sa buhay mo sa pagtatrabaho, kahit ikay sobra sa oras, ikaw ay hindi reklamador, hindi ka nagre-reklamo, hindi ka nakikisama doon sa mga maninira, at kung ikaw naman ang sinisiraan, hindi mo ginagantihan ng paninira din. Kung mayroong mga kasamahan ka sa trabaho na nakita mong matindi ang problema, ay ikay nakakatulong sa kanilang problema. Kung nangangailangan ng pinansyal, kung hindi ka man makatulong ng malaki, at least maging bahagi ka na solusyon sa kanyang problema. Doon pa lamang sa inuugali nating ganoon, ay makikita ng mga tao na kakaiba tayo. Dahil kultura ng kaharian ng langit ang daladala natin sa ating buhay. Ano po? So kaya nga mga kapatid, tayo, yung pit colonizer of this physical world, ano po, na kinaroroonan ng maraming mga tao na ang daladalay kultura ng kadiliman. Ano po? So kaya napakahalaga ng bagay na ito na ating pinag-uusapan. Pangatlong bagay na dapat po nating i-practice sa ating buhay, ito po ang pangatlong benepisyo ng pagpapractice ng pamumuhay sa batas o prinsipyo ng kaharian. Practicing the kingdom laws or principles are the accurate ways of how the kingdom of heaven be extended and manifested here on earth. Ano po? Napakahalaga po nito, mga kapatid. Bakit? Sa Matthew 6:9, ay malinaw naman sa atin lahat iyan na ang prayer ng Panginoong Jesucristo ay dumating nawa ang kaharian mo dito sa lupa, dito sa earth. Ano po? Kagaya din ng kung ano meron o kung ano sa langit. Your kingdom come, your will be done on earth, katulad na nangyayari doon sa langit. Ano po? Kaya nga, yung pagpapractice natin na mamuhay at maging kasanayanan sa ating buhay ang mamuhay sa values or laws or principles of the kingdom, ito po yung tumpak na kaparaanan kung paano ang kaharian ng langit ay ma-extend natin dito at magmamanifest dito sa daigdig na ito. Ano po? Kaya nga kung gusto natin ang kaharian ng langit ay mag-manifest at ma-extend every domain of our community, of our society, we must be obedient to the Lord's command na na i-prioritize po natin itong bagay na ito. Ano po? Yan ang gusto ng Panginoon. If we want the kingdom of heaven to be manifested and extended in every domain of our community or society, we must be obedient to the Lord's command to prioritize it. Ibig sabihin, yung pagpaprioritize po nito mga kapatid ay ibig sabihin talagang ipapractice natin. Kaya nga sabi na basahin po natin yung talata. Do not worry saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. So malinaw, sabi ng Panginoong Jesucristo, sa kultura kasi ng mundong ito, na natutunan natin, at maraming pang mananampalataya ang hindi makalaya dito, na sa halip na unahin yung paghahari ng Diyos at yung pamumuhay sa kanyang karituwiran, ang inuuna ay yung mga pangangailangan nating pang-physical. Ano po? Pangangailangan nating material. Iinumin, kakanin, daramtin, titerhan. Kaya naman nasabi ng Panginoong Jesucristo, for the pagans run after all these things. Ano po? Dito, ito yung number one sa mga pagano. Kaya naalala ko isang preaching ni Dr. Monroe nang sabi niya, ang pinakamalaking pagtitipon ng mga pagano ay pag-araw ng linggo. Dahil naroroon yung request ng mga mananampalatayang ito na pag hiningan mo sila ng prayer request, ang bibigay sa'yo puhunan, pampaaral, pambili ng lupa, pampabahay, pambili ng sasakyan. Lahat mga material na bagay. At minsan nga po sa aking buhay, mga kapatid, ay ginawa kong, tinesting ko itong bagay na ito, namingi po ako ng prayer request sa mga kapatiran. Isa-isa, binigyan ko po ng papel at isinulat nila kanilang prayer request.
Alam po ninyo, kung di ako nagkakamali, isa o dalawa lang po ang may prayer request doon na gusto niyang lumago siya sa kanyang relasyon sa Panginoon at yung paglilingkod ng gusto ng Diyos sa kanyang buhay ay maisagawa niya. Yun ang kanyang prayer request. Yung dalawang iyon. Ano po? Parehong ganoon. Yung lumago ang relasyon nila sa Diyos. Gumulang sila. Ang karamihan po, halos lahat na, ay mga material na bagay. Puhunan sa negosyo, ano po, pampaaral. Hindi ko sinasabing masama po yan. Pero kung titingnan natin, bilang mamamayan ng kaharian ng langit, hindi natin dapat ubusin, gugulin yung ating oras na nauubos sa paghanap ng mga bagay na yan. Dahil nilinaw po rito ng Panginoong Jesucristo na kapag inuna natin ang buhay natin, mapagharian ng Diyos at mamuhay tayo sa kanyang katwiran, malinaw naman dito, all this thing will be given to you as well, ang sabi ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga, paano natin isisik ng una yung kanyang paghari? Ibig sabihin, sa bawat domain na kinaroroonan natin, ay talagang dapat mamuhay tayo sa kanyang righteousness. Ito nga yung kanyang prinsipyo, ito ang kanyang mga batas. Ano po? At ang isa pang righteousness ng Diyos na dapat nating maintindihan sa ating buhay, ay matuklasan natin kung ano rin yung mga idinipositong kakayahan sa atin ng Diyos at kung saang larangan ng Diyos gagamitin yung ating buhay. Kasi may layunin siya sa ating buhay. Hindi nilayo na lahat tayo maging pastor sa church domain. Ang iba ay nasa government domain, sa education domain, sa business domain. Yung mga kakayahang ibinigay sa inyo ng Panginoon ay inilagay kayo diyan sa layunin gusto niyang gamitin ang inyong buhay sa bagay na yan. Kaya lang, mga kapatid, hindi tayo magagamit. Kapag hindi tayo na-develop, hindi tayo na-establish na mamuhay sa mga batas o prinsipyo ng kaharian ng Diyos. Ano po? Kaya sabi, seek first His kingdom and His righteousness. Kaya nga, yung righteousness po dito, mga kapatid, yung pamumuhay natin sa protocols of the kingdom, laws or principles of the kingdom, values of the kingdom. Ano po? So kaya nga, we must seek, forso, study, understand, learn and consider it first so that we can be successfully manifesting it in our family, of course, community and society. Kaya nga po, napakahalaga na ito ang bigyan natin ng focus sa taon pong, lalo na sa taong ito. Dahil ang prophetic words na binigay sa atin ng mentor natin ay Year of Kingdom Manifestation ang 2023. Kaya magi pong dito sa aming church, maging doon sa mga binibigyan ko po ng ng platform na makapagturo. Maging doon sa mga ministerial leaders na binigyan ko ng platform na makapagturo. Pag Wednesday, pag Friday, ang sabi ko po sa kanila ay i-research po nila, mag-aral silang mabuti about the kingdom of God. Pag-aralan nila yung konsepto na ito dahil ang konsepto ng kaharian ay malayong malayo at kabaliktaran sa konsepto ng demokrasyang bansa na kung saan diyan po tayo nahubog ang ating buhay. So kaya nga po, napakahalaga sa atin, personal muna. Pag ito ay talagang lifestyle na natin ang mamuhay sa prinsipyo ng kaharian, ano pa mangyayari nito? Yung ating mga kapamilya na wala pa sa Panginoon, wala pa sa kaharian ng Diyos, sila po ang unang ma-impluwensya natin. Ano po? Then, yung pong ating mga kapitbahay, yung ating maliit na komunidad, yung ating barangay, at yung lipunan na kung saan ay kabilang po tayo. Ibig sabihin, napakahalaga ng pagpapractice dito. Kagaya nga po ng sinabi ko sa inyo kanina, ang mga alagad ng Panginoong Jesucristo ay hindi lamang niya sinanay at sinangkapan ng kaalaman, kundi talagang sinanay niya na maging lifestyle ang pamumuhay sa prinsipyo o kaharian ng Diyos. Kaya makikita natin na sa mga hindi magagandang pangyayari sa kanila ay doon sa mga alagad na yon, wala silang retaliation. Sa mga pag-uusig, sila'y binabato. Sabi nga ni Paul, ang grabe ang kanyang pag-uusig na dinanas, pero wala tayong makikita sa kanyang murmuring or grumbling. Hindi natin makikita sa kanya yon. Dahil nga po,
doon sa kasanayan niya na natutuhan niyang mamuhay sa prinsipyo ng kaharian. Tingnan po natin itong Genesis 39 na ito. Now Joseph had been taken down to Egypt. Potiphar, an Egyptian who was one of Pharaoh's officials, the captain of the guard, bought him from the Ishmaelites who had taken him there. The Lord was with Joseph so that he prospered, and he lived in the house of his Egyptian master. When his master saw that the Lord was with him, and that the Lord gave him success in everything he did, Joseph found favor in his eyes and became his attendant. Potiphar put him in charge of his household, and he entrusted to his care everything he owned. From the time he put him in charge of his household and of all that he owned, the Lord blessed the household of the Egyptian because of Joseph. The Lord blessed the household of the Egyptian because of Joseph. Gusto ko pong bigyan ng din ito, ano po? Kaya pinagpala ang sambahayan ni Potiphar ay dahil kay Joseph. Ibig sabihin, ano ang itinuturo sa atin na yan? Dapat, dahil kung nakatira sa atin ang Diyos at namumuhay tayo sa prinsipyo ng kaharian, ano po? Ang mga tao sa ating kapaligiran ay mapapagpala ng Diyos dahil sa pamagitan ng buhay natin. Yun kasi ang nangyari kay Joseph dito. Kaya sabi niya, the blessing of the Lord was on everything Potiphar had both in the house and in the field. So Potiphar left everything he had in Joseph's care. With Joseph in charge, he did not concern himself with anything except the food he ate. Now Joseph was well-built and handsome, and after a while his master's wife took notice of Joseph and said, "Come to bed with me." But he refused. "With me in church," he told her, "my master does not concern himself with anything in the house. Everything he owns, he has entrusted to my care. No one is greater in this house than I am. My master has withheld nothing from me except you, because you are his wife. How then could I do such a wicked thing and sin against God?" Spoke to Joseph day by after day. He refused to go to bed with her or even be with her. Ano po? Unang-una, ano yung mga batas ng kaharian o prinsipyo ng kaharian na ipinapraktis ni Joseph doon sa bahay ni Potiphar habang siya naglilingkuran doon bilang alipin o sa kanyang pagtatrabaho doon? Unang-una po, akin pong pinagbulabalayan ito, yung pong he was intimate with the Lord. Yung pong kanyang, ako po'y naniniwala na yung kanyang prayer life ay naroon po. Yung pakikipag-usap sa Panginoon. Kung kaya nga po siya sinasamahan ng Panginoon. Ano po? Kaya sa ating buhay, mahalaga na tayo po ay maging intimate sa Panginoon, sa banal na Espiritong nakatira sa atin. Dahil hindi po natin mapapagpala ang buhay ng tao kung wala siya. Kung yung abilidad na lang natin, yung kakayahan natin, yung bait natin, yung sipag natin, hindi po natin mapapagpala ang kapwa. Dahil ang tunay na pagpapala ay nagmumula po sa Panginoon. Kaya napakahalaga po ng relasyon natin sa Kanya na maging malago at higit sa lahat, maging po tayong close sa Espiritu Santong pinatira sa atin. Pangalawa, makikita po natin, he was excellent worker or servant. Siya po ay masipag. Hard worker po si Joseph. Ano po? Hindi po siya tutulog-tulog, hindi siya tatamad-tamad. Pangatlo, he was not grumbler or murmurer. Hindi po siya reklamador. Sa kung ano pa mga negatibong nangyayari sa kanyang buhay. Dahil pinag-aralan ko po, mula nung siya ay pagkaisa ng kanyang mga kapatid, ibinenta sa Ismaelita. Ano po? Tapos po, dinala ng Ismaelita sa Egypt, ibinenta kay Potiphar. Magi po doon sa kanyang napagbintangan siyang rapist at nadala siya sa bilangguan. Wala po akong makitang bakas na siya po ay nagrereklamo. Ano po? Sa lahat ng pangyayaring yun sa kanyang buhay. Ang isa pa, he was efficient in managing his master's property. Ano po? Napaka-masinop po ni Joseph sa pagmamanage nung pag-aari ng kanya pong amo. Kahit hindi po yung kanya.
Sa demokrasyang bansa na ating natutuhan ay yung masinop tayo, masipag tayo dahil doon sa reward na tatanggapin natin. Ano po? Or kaya ay dahil nakatingin sa atin yung ating boss. Pero sa kaharian ng Diyos, hindi po ganoon mga kapatid. Kaya makikita natin dito, he was blessing to others' life because the Lord was with him. Yun ang naging dahilan kung bakit siya naging pagpapala sa buhay ni Potiphar. At maging nga pong doon sa bilanggo nang siya madala doon, ang buhay niya ay naging blessing doon sa pinakamataas na nagbabantay doon sa bilangguan. Ano po? At maging sa kapwa bilanggo. Bakit nangyari po yun, naging blessing? Because the Lord was with him. Yun po ang dahilan. Ano po? He was faithful to God and to his master. Dumating man po sa kanya yung ganoong kalagayan ng tukso sa kanyang buhay, pero nanatili po siyang tapat sa Diyos at nanatili po siyang tapat doon sa kanya pong amo. He was not lax in his attitude during the time he was in charge of all his master's properties. Alam po naman natin, ang buhay kapag tayo po ay naging maalwa na, yung naging po na yung lax doon sa ating ugali. Ano po? Isa pa, he was consistent in his decision to live right before God and fellow men. Tuloy-tuloy ang kanyang desisyon na mabuhay siya ng tama, mabuhay siya ng matuwid sa harapan ng Diyos at ng kanyang kapwa. Ay isa pa mo makikita natin sa kanya na prinsipyo sa buhay ay mayroon po siya, he had self-controlled and disciplined life. Meron siyang pagpipigil sa sarili at meron siyang disiplinadong buhay. Kaya nga makikita natin, the very reason why the kingdom of God manifested in the nation of Egypt was because of Joseph's consistent lifestyle in living the kingdom principle. Yun ang dahilan na nakikita ko po dito kung bakit ang kaharian ng Diyos ay nagmanifest sa isang paganong bansa, nagmanifest ang paghahari ng Diyos doon sa bansang iyon ng Ehipto. Bakit? Sa pamagitan ng consistent lifestyle ni Joseph na namumuhay sa prinsipyo ng kaharian ng Diyos. Kaya, hindi natin pwedeng sabihin tayo minority. O, totoong minority tayo sa bilang sa mga unbeliever. Napakaliit natin, ano po. Pero dahil na nakatahan sa atin ng Diyos, doon po sa puntong iyon, tayo po ay majority. Dahil nakapanahan sa atin ang hari ng mga hari. Ang siyang manlilikha ng heaven and earth. Kaya makikita po natin, maging sa buhay ni na Daniel, ni na Shadrach, Meshach, and Abednego, pag ating pong pinag-aralan, nagmanifest ang kaharian ng Diyos sa Babylonia sa kapanahon ng iyon dahil sa mga taong ito na namumuhay sa prinsipyo ng kaharian ng Diyos. Kaya napakahalaga po, mga kapatid, na ang ating sarili ay sanayin natin. Unang-una, tuklasin natin sa kanyang salita, ano yung mga prinsipyo, ano yung values ng kanyang kaharian. Sa iba't ibang aspeto ng buhay, ano yung mga protocol sa kanyang kaharian. At pag nagkaroon na po tayo ng malawak na kalaman dito, ibig sabihin, kalinsabay noon ay atin pong i-practice sa ating buhay yan. Kaya nga, malinaw po sa aklat ng Oseas, na kung bakit nawasak ang bayan ng Diyos ay hindi dahil kay Satanas, kundi dahil sa kaignorantihan ng kanyang mga anak o ng kanyang mga lingkod sa kanilang kapanahonan. Sa atin din panahon, ganoon din ang mangyayari, mga kapatid. Kaya hindi tayo kinakailangan maging ignorante. Kinakailangan talaga ng hard work. Pag sinabing hard work, mga kapatid, ay talagang ibigay natin yung ating panahon upang ipurso natin ito at i-priority natin itong paghaharing ito ng Diyos sa ating buhay upang ang kaharian ng Diyos ay mag-manifest sa amang komunidad ng bansang ito tayo naroroon. Bagamat tayo'y iilan na bahagi ng komunidad, kung lahat tayo ay nagpa-practice nito, kung lahat tayo ay namumuhay at naging lifestyle natin ang mamuhay sa mga prinsipyo ng kaharian. Mga kapatid, malaki pong impluensya, malaki ang may impluensya nating magkakaroon ng malaking pagbabago. Unang-una sa mga kasambahay natin, sa mga kapitbahay natin, sa mga kasamahan natin sa trabaho.
So kaya nga po, ang pag-advance ng kaharian ng Diyos ay hindi lamang salita. Ang pinaka-epektibo nito ay mamuhay tayo ng consistent sa kanyang mga batas o mga prinsipyo. Ang kasunod po, mga kapatid, ay hindi ko na po maibibigay. Sa susunod ko na uli pagtalakay dahil nakaisang oras na po ako sa bagay na ito na 2 puntos na aking tinalakay. Ano po? Kaya salamat sa Panginoon sa patuloy na pagbibigay sa atin ng mga ganitong kaalaman, kapahayagan upang lumago tayo ang ating kaalaman at kaunawaan sa kaharian ng Diyos na kanyang ine-extend sa daigdig na ito sa pamagitan ng Panginoong Kristo, at ngayon naman ay patuloy na ito pinapalawak at pinapalaganap na ang instrumento tayo at ang banal na espiritong nakatira sa atin ang siyang pinaka-importante upang ito'y talagang accurate na mapalaganap natin hanggang sa daigdig na ito ay maging kaharian ng Diyos. Salamat po at pagpalain po tayo ng Panginoon sa araw pong ito. God bless you all.